Naalala ko yung palaging sinasabi ng mga matatanda at yung magulang ko na mag-aaral ka ng mabuti sapagkat ito lamang ang tanging kayamanan na may papamana namin sa inyo. Tatawanan. Umayos ka. Na hindi mananakaw. Dapat nag-impursig ka Hindi lang. mananakaw din naman. Pero wala po ako nun eh. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero meron akong isang kayamanan na hindi rin mananakaw bagkus. Maaari ko pang may bahagi. Ito ay ang pagkakaroon ko ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Lagi kong pinapanalangin na sana yung apoy sa puso ko, sana huwag nang alisin ng Panginoon. Bago pa po pumunta sa AGR, ang dami pa pong pabor na natanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hayaan mo ako naman na magbalik ng pabor sa iyo. Amen! Gamitin mo ang buhay ko para maging tulay ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Gusto ko rin maranasan nila kung paano ba ulanin ang pagpapala at mabagong buhay. Dati di ako marunong magdasal, di rin ako nagbabasa ng Bible. Tapos mabisyo pa. Pero lahat binago ng Panginoon. Ngayon ang bisyo ko, magbasa ng salita ng Diyos. Amen! Sabi kasi dati ng mga kakilala ko, maiksi lang ang buhay. Kaya magpakasaya ka na, gawin mo na lahat ng gusto mong mga makamundong bagay. Pero mali po pala yun. Ang tunay na kaligayahan pala ay matatagpuan sa Panginoong Hesus. Pero bago pa po mag-i-jar, sa Lord, kumilos na sa buhay ko. Nung nakaraang buwan po, isang linggo, bago ko mag-exit, nag-uusap po kami ng asawa ko. Rewrite niya talaga. Isang Valerie po. Isang linggo na lang yung visa ko, pero sabi ko sa kanya, wala pa ng trabaho na nahanap. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi di naman talaga plano ng Panginoon na makapunta ako dito. Baka masyado lang natin pinangunahan ng plano ni Lord. Pero hindi po inayaan ng Panginoon na umuwi ako ng Pinas. Gusto ng Lord na ma-encounter ko siya, kaya hindi niya ako pinauwi. Kaya gumamit siya ng tao para tulungan kami ng asawa ko na makakuha ng visa. Tapos po, pagdating namin ng Sharjah bus station, pinasundo pa kami ni Lord. Pasungong airport. Kinabukasan, pagkatapos ko mag-exit, pinasundo ulit kami ng Panginoon pabalik sa bus station. Yung pagpapala ng Panginoon, nag-umapaw. Ang sarap nang nasa lilim ng presensya ng Panginoon kasi hihingi ka pa lang, binibigay na agad sa'yo ni Lord. Dalawang kamay pa. Kasi alam ni Lord na lahat ng pangangailangan natin. Tapos isang linggo bago mag-EGR, nagkasakit po ako. Dati nung nasa Pilipinas po ako, pag nagkakasakit ako, dinadala ako ng mga kaibigan ko. Dinadala nila sa akin alak. Sabihin nila sa akin, kulang lang sa inom yan. Pero dito hindi. Ang dinala sa akin yung kagalingan mula sa Lord. At unang beses ko pong naranasan na ipag-pray ako may sakit dito. Ito ko lang po naranasan yan. Tapos po nung bumiyahe na kayo punta sa AGR, kumilos na naman po yung Panginoon. Habang nasa daan kami, yung HR tumawag sa akin yung pinag-applyan ko po. Nagre-report na ako sa trabaho. Pag-report ka na sabi, tapos ng EGR, mag-report ka agad. Grabe talaga si Lord. Grabe yung pagpapala. Hindi pa po ako nakababa dun sa pagdadausan ng EGR. May pagpapala na agad. Tapos po ng EGR, grabe na yung nararamdaman kong apoy. Sabi ko kung umuwi, gusto ko agad makita yung asawa ko. Totoo talaga. Asan yung asawa? Tayo! Kasi po, nagkaroon kami ng konting di pagkakaunawaan bago po pumunta sa EGR, kaya po... Yun naman pala Gusto ko sa inyo na makita ng apoy sa puso ko. Nakatuloy na akong binago ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinigay ka niya sa akin. Ikaw ang pinamagandang niregalo ng Panginoon sa akin. Dahil sa'yo, kaya ako lumalalim. Salamat at di mo ko sinukuhan.
ikaw ang ginamit ng Panginoon para tuluyan ako mabago at magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ito na yung pangarap natin. Yung sabay tayong magpupuri at naglingkod sa Panginoon. Hawak kamay tayong lalakad patungo sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Nais ko po sanang gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa ating pastor at pastora. Sa vision ng church, bigyan pa po kayo ng ni Lord ng maraming dahilan, maraming rason upang ipagpatuloy ang pagmamalakayan ng mga tao. Nung nasa AGR ako, sinabi ng speaker na kung may nasabi man kayong masama sa pastor at pastora nyo, ito na ang tamang panahon upang mag-sorry kayo. Tumayo agad ako at yumakap sa kanila, tapos napaumbulbul talaga ako. Napayang ako. Hindi ako umiyak dahil sa may nasabi akong laban sa kanila pag nakatalikod sila. Napayang ako dahil sobrang nabibilis ako sa buhay nila. Nasa Pilipinas pa lang po kasi ako, narinig ko na si Pastor. Nire-record nung asawa ko yung preaching niya. Tapos, sinisend niya sa akin through WhatsApp po. Tapos, pinapakinggan ko po yun. Grabe, voice clip pa lang, nabibilis na ako. Kaya, tuwing Biyernes po, inaabangan ko na siya, si Pastor. Tapos, sabi ko po sa asawa ko, sana dumating yung araw na marinig ko siya mag-preach ng live. So, hanggang ito na nga po, dinala na ako ng Lord dito. Iba talaga pag live, yung presensya ng Lord talaga. Kasi yung damang-dama, tapos blessed na blessed talaga yung kaluluwa ko, blessed na blessed. Salamat po, Pastor, Pastora, sa spiritual na pagkain na binibigay sa amin kada linggo. Salamat din po sa mga primary leader na patuloy na bumuhubog sa amin upang pagdating ng araw ay maging magaling na leader din kami. Sa mga kapatid na palaging nananalangin para sa amin ng asawa ko, sa mga kapatid na handang ibahagi yung pagpapala na natanggap nila sa Panginoong Hesus. Sa mga kapatid na tumulong sa akin sa visa ko, sa mga kapatid na nanundot, nagkatid sa amin sa airport, sa kapatid na tumulong sa akin para makapasok ako ngayon sa trabaho ko, sa mga kapatid na ginamit ng Panginoon para makasama ako sa IDIA, sa mga kapatid na laging andang tumulong hindi lang sa amin, kundi sa mga taong nangangailangan. Salamat sa mga panalangin. Hindi man nakikita ng ibang tao yung mga nagagawa niyong kabutihan sa iba, pero ang Panginoong Hesus naman ang nakakakita ng lahat ng to. Kaya Panginoong Hesus na rin po ang barang magbalik kayo ng siksik, liglig at tagumpako na pagpapala ng mga buhay niyo. Salamat sa buhay ng bawat isa. At syempre, salamat sa Panginoong Hesus. Dahil sa buhay ng bawat isa na nandito man ngayon o wala, dahil pinagbuklod tayo ng Panginoon para may taas ang kanyang pangalan. At sa mga kabatch ko, mga kapatid, hangaran na natin to. Wala nang balikan, tuloy-tuloy na to, mga kapatid. At para nga po pala sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala sa light bearer. At ang apoy ay hindi mawawala pagkus talo pang lalakas. Oh, isang mapapaya.